Yung nangyari doon sa dulo, puputulin ulit natin kasi hindi ko alam bakit konting galaw siya nasisira. Yun din eh, wala kaming makitang maayos naman. So tingin ko yung flare nut, kaya ito meron kaming bagong flare nut. Ito dinugtungan na rin namin ng makapal na tubo. Ito manipis talaga isang tubo, kaya ang ginawa namin, nagdugtong na lang kami ng makapal para yan yung gagamitin natin. Ayan, okay. So titingnan natin kung magiging maayos na. Okay, so ito yon, may gagawin kaming unit. Medyo mataas. Kaya lang problema namin yung scaffolding ginamit sa ibang project. So ladder lang yung gagamitin namin dito. Hindi siya lumalamig. Pero titingnan namin kung kakayanin gawin. Ito. So, yung unit na ito, ano lang to? Conventional o non-inverter unit. Ito yung may defect na naiwan namin nung nag-PMS kami. Ayun, medyo mataas. Maaring nasa mga 12 feet ang taas ito. O more than 12 feet pa. Yun. So, dapat sana scaffolding. Kaya lang, may gumamit ng scaffolding namin. So, ayun. So, pansamantala, kakain muna kami dito sa gilid. Yun, si Lucky Boy. So manananghalian muna kami bago mag-start ng trabaho. Si Lucky Boy muna umakyat. Yan. Pag tumambay ladder mo, siguraduhin mong patay ka. May lamig yung tubo. Wala naman. Ay, ito naglalais oh. Dyan sa fittings. Okay. Puta na, sinisinghot mo parang alam na alam mo ang amoy Yan may talaga boss. Ha? Yan amoy. Kakaya na pala yan dyan. Oo. Tatayo lang. Okay. Sige, sige. Pero andyan, sure na yan, andyan ang leak. Ito. Langis yan. Okay. Nasa high side. Yun, pangitan na. Puti at hindi malala ang leak. So yung leak niya nandun. Yung nasa tubo sa high side. So i-flare na lang natin ang panibago. I-flare na lang ng panibago yun. Kakalasin muna. Yan, dalawa yung ladder na ay sinandal namin. Ito. Mayroon dito, tawag dito lipang aso. Yun o, medyo makati sa balat yan. Yan yung dahon na yan. Lipang aso tawag sa amin dyan. Yun. So medyo masikip kasi yung pwesto at mayroong puno ng dalandan. Ayan. Sakitin natin. Okay. Ito yung nakita namin na nag-leak. Yun. Ito sa high side. So mayroon siyang bakat na ng langis. Kaya malaking posibilidad na dito nang galing yung pinakalik niya. So gagawin natin, ipi-flare na lang namin ng panibago bago tayo mag-leak test mamaya. Okay. So yan, pingas na yung pinakadulo ng tubo. Kaya nagkaroon siya ng leak. Ayan, titingnan natin. So yan yung nangyari doon sa pagka-coupler. Saan na yun? Ayun ah. Pingas. So ipi-flare natin ng panibago. Ito yung tubo. Then yung pagka-coupler sa kanya. Yun. Pingas. So ginawa namin dito, self-flushing na lang para lang matanggal yung mga oil sa loob at saka yung
dumi. Yan, pinandar lang namin ng wala pa siyang karga and nakatanggal pa ito. So okay na, ginawa natin, self-flushing na lang yung ginawa namin. And malinis naman yung system dahil nagkaroon lang siya ng leak mismo dito. So hindi na natin sa pinlasing lang nitro. Self-flushing na lang. Then ikinabit na natin yung tubo. So gagawin na lang natin ngayon, vacuum and i-charge ng refrigerant. So nagkarga kami ng ignition. Nasa 200 PS yata. Tama ba? Okay, 150. Yun o, lilit pa. Okay. So, ang ginawa namin, nakapag-flare na kasi kami doon sa taas, nakapag-vacuum na rin kami. Pero, konting galaw, nabubusalsal siya oh. Tingnan nyo yung tubo na nangyayari oh. Sobrang lambot ng tubo. Hindi ko alam kung ba't ganito itong tubo na to. Matigas siya, kung titingnan mo, matigas. Pero kapag ka ipini-flare, nabubusalsal siya. Yun oh. Sisira yung pinakadulo, bumibiyak. Masyadong malutong na yata itong tubo na to. So, ang ginawa natin, gumamit ako ng yung 0.28 na tubo natin na 3/8. So ito yung idudugtong natin. Ang gagawin natin, magdudugtong na lang tayo kasi magkakaroon ulit ng leak eh. Dahil konting, actually nakapagkarga na nga kami, konting galaw, nagkaroon siya ng leak. Ayan. So mag-flare tayo ng panibago dito and puputulan na lang natin. So sana hindi umulan. Maabutin tayo ng ulan ah. Ayan. Medyo hahapitin na natin ng konti at baka abutin tayo ng ulan. Ayan. Hindi siya katulad nito. Pagka piniflare natin, hindi siya nabibiyak. Ito, tingnan nyo yung pagkakaiba. Oh. Nabubusalsal siya pagka nandun na sa nakakabit siya. Nabibiyak yung tubo. Kaya, nag-ulit tayo. Kung nangyari, back to zero ulit tayo. Puputulin na lang natin to dito. Idudugtong natin. Ayos itong haba na to, no? Okay? Sige. Dugtong tayo. Okay na ta. Ayan. So, nag-back to zero tayo ng trabaho dahil gumamit tayo ng ibang tubo dito. Dudugtong na lang natin siya. Okay. Baka abutin tayo ng ulan. Ayan. So, ihinang na lang natin siya dito. Pipitan ko na ito. Hanip yun. Nabibiyak siya. Hindi ka ba't gano'n yung tubo na yun. So, gumamit na lang tayo nitong iba. Patahinang nagkaroon butas. So, butas na yun. Oh, bumila. Ano yun? Kanina pa yan eh. So yun, nagpabili muna ako ng flare nut dito kay tripler. Yun, ito yung pinakamalapit na nabilan namin. Kasi yung flare nut na nakakapit doon, hindi ko alam bakit nabubusalsal yung pinakadulo ng tubo. Ayan, nagpalit na rin kami ng tubo. Kaya lang, pagka nagalaw ng konti, nagkakaroon siya ng leak. Kaya sabi ko, palta natin yung flare nut. Wala kasi kaming dala, kaya tumakbo kami dito sa bilihan. So dito ito sa
May San Valenzuela. Ito yan, Tripler. Dito kami bumili ng spare parts. Okay, takbo na ulit tayo sa ginagawa natin. Medyo nakakalungkot lang itong lugar na ito. Talagang napakahaba ng traffic lagi. Kaya bago kami makalabas, talagang sakripisyo. Mahaba, yan haba ng traffic na yan na naka-standby. Hanggang doon yan sa Paso de Blas. Yung haba ng traffic na yan. Yung nangyari doon sa dulo, puputulin ulit natin kasi hindi ko alam bakit konting galaw siya nasisira. Yun din wala kaming makitang maayos naman. So tingin ko yung flare nut, kaya ito meron kaming bagong flare nut. Ito dinugtungan na rin namin ng makapal na tubo. Ito manipis talaga isang tubo, kaya ang ginawa namin nagdugtong na lang kami ng makapal para yan yung gagamitin natin. Ayan, okay. So titingnan natin kung magiging maayos na. Ayan, so ito yung flare nut. Mukhang flare nut nga ang may problema. Iba yung pagkakahulma niya, kaya siguro ito yung naging dahilan niya. Yan, palitan natin. Okay, saan yung flaring tools? Ito. Okay. So, konting higpit lang. Tingnan natin kung magkakaroon pa ng leak. So, parang wala na naman naging leak. Yun. Dito sa dugtungan. Okay. So, wala na. Ayun, so ang naging aberya talaga natin yung flare nut to. Ayan. So okay na siya. Wala nang leak. Ay, pinahirapan tayo. Nag back to zero tuloy tayo. Magbabacuum ulit tayo ng panibago. Sigpit natin ng konti-konti pa. Okay. Bago tayo magkarga. Hali. Tama nga dyan. So yan hindi ko alam kung anong naging problem nitong flare nut na ito. So bumaba muna kami habang nagbabacuum kasi masyadong mainit doon sa taas. Ayan. So antayin na lang tayo habang nagbabacuum. Ayan. So sana mag-okay na. Ayan, okay. So tapos na tayong mag-vacuum. And ito yung third time. Third time na to na mag-initial na charge tayo. So na-leak test na rin naman natin. Tingin ko wala nang leak. So sana wala nang leak. Iwan ba dyan yung clamp? Wala dito. Okay. Ayan, so pinasukan na natin siya ng initial. And tingnan natin kung may leak pa. Ayan. So far wala na. Ito, focus mo. Ay, sinasumpo. Wala na. Oh, grabe.
yung naging issue lang natin dito, yung flare nut. Then yung tubo kasi talagang manipis siya. Ito, compared do sa idinugtong natin na mas makapal. Yan. Wala na. Yun. Wala nang leak. Yung low side, wala naman leak. Okay. So, maaaring ngiting tagumpay tayo dito. So, ito yung ginagamit natin na pagkakarga. So, gauge lang at saka clamp ammeter. So, R22 naman ito. Hindi na tayo gagamit ng timbangan. So, ito mga ganito na conventional, yung single speed na compressor, hindi naman kailangan na tinitimbang ang refrigerant. Okay, wala na. Okay, pantay na lang natin umandar. Dito. So 9.4 ang basis na lang natin, clamp ammeter at saka gauge. Ayan, so nasa 9.2 pa lang tayo. Okay, so tuloy natin yung pagpapasok ng refrigerant. Okay, yan, 13.9 ampere, pumatak siya. And ang ating karga ay umabot na ng 60 PSI. Eto. So yung ginamit kong gauge ay etong kulay pang high side, yung red, dahil nagkabirya yung aking isang gauge. So pagpasensyaan nyo na, huwag nyo nang pansinin yung gauge ko. Yan, importante, nagawa natin at saka alam natin yung ginagawa natin. Okay, so ayan, 60 PSI ang nakakarga natin. So hindi tayo naggumamit ng timbangan dahil R22 ang refrigerant natin, and hindi naman inverter itong aircon na ginagawa natin. So single speed lang ang compressor nito. Hindi siya katulad ng inverter na variable speed, kaya kailangan natin timbangin ang refrigerant. Ayan, so couple na 3-tonner to. Okay, ayan, so ayos na naman, malamig na rin. Yung naging issue natin, balikan lang ulit natin. Eto, sa totoo lang, first time kong maka-encounter na may problema. So kadalasan ng flare nut is yung nabibiak, pero ito sa issue niya, kapag kinakabit ko, nagkakaroon siya ng leak. Ayun, so yung dahilan niya kaya natanggalan ng refrigerant dahil dun sa leak dito. So pinalitan natin nga ito ng bago, and nagpalit tayo ng panibagong tubo na idinugtong natin dito. Ayan. Okay, so balikan lang ulit natin. So yung gauge natin ay pumalo ng 60 PSI. Ayan, so wag nyo na pansinin yung gauge ko, ha. Wala pa tayong budget para doon sa pambili ng bagong gauge, dahil yung gauge ko, tingnan nyo, nagkaroon ng ayan, ha. So hindi ko na ma-i-adjust, kaya ito ang ginamit ko. Yun, okay, so marami tayong pinagkakagastosan pa, kaya hindi natin mabudgetan yung pambili ng gauge, pero pag may nag-donate, tatanggapin na lang natin, ano. Ayun, ayos. 10 ampere na tayo, ha. So tuloy-tuloy yung pagpapasok natin ng refrigerant. Ayan. So ito yung drain line niya. Ayan, so tumulo na rin, nagkaroon na siya ng tubig. So ibig sabihin talaga malamig na rin doon din sa loob. Ayan, so tumutulo na ang drain. Okay, so titingnan na lang natin doon sa loob yung ginawa natin kung maayos na. Okay, so tingnan natin yung unit kung maayos na yung lamig. Medyo madilim pala dito sa loob. Ayan. Okay, so ito yung unit natin. Ayan, so malamig na rin. Ito yung temperature natin, nasa 24 degree. Yun. Okay. So isang aircon lang tong gumagana, kaya hindi natin to masusukatan ng eksaktong lamig. So tinignan lang natin yung buga ng lamig niya. Ayan. Okay. Ayan, so pinabalutan ko lang kay BB Boy yung ating tubo
Pero okay na tayo, nag-observe na lang tayo. So tuloy-tuloy ang andar ng unit natin. Ayan. So tuloy-tuloy yung andar yan, no? Yung drain. Tuloy-tuloy ang tapo ng tubig doon sa drain natin. Okay, so tapos na tayo. So pinag-iisipan ko kung bakit yung mga unit na yan ipinwesto doon sa matataas na yan, na pwede naman siyang ilagay dito sa mababa. Ayan, tingnan nyo yung taas. Mahirap mag-maintain kapag mataas yung unit. So ito yung iba, nakataas din siya. So ito talaga dapat dito, pero mababa pa rin. So ang isa sigurong kinonsider nila kaya tinaas yung mga unit, dahil dito pala tumataas yung tubig. So makikita nyo yung guhit na yan, yan pala pinasukan ng tubig, ganyan kataas yung tubig. Ayan, maaaring kaya nila kinonsider na itaas, pero ang problema sobrang taas nga lang, yun, medyo mahirap ang maintenance. Yun, mas okay sana kung medyo mababa ng konti kahit sana dito sa pwesto na to, para hindi masyadong mahirap sa preventive maintenance. Katulad nito, talagang kailangan ng, kung hindi scaffolding, talagang kailangan ng ladder sa pwesto. Yun, masyadong mataas. Mas okay pa siguro kung talagang nilagay doon sa canopy, dahil may tutungtungan kapag kasi sineservisan siya. So ang haba nung kinonsumong tubo, simula dito sa baba na yan, umangat pa siya doon sa taas niya. Okay, yun. Baby boy, tapos ka na. Ayan, so matatapos na rin naman siya. Pinabalutan ko lang ng rubber yung tubong dinugtong natin. Okay, so kukumplituhin na natin yung karga siya. So nasa 55 pa lang siya. Dagdagan natin ng karga pa. Then yung ampere niya is pumalo pa lang ng 14.0. Hindi ko makita yung eksaktong ampere nito dahil burado na yung sticker dito. So ang basis natin, yung karga na lang talaga niya. Ayan. Okay, so nasa 55 PSI. Okay, so malapit na siya sa 60. Nakabukas ba yan? Okay. Ayan, so nasa 60 PSI na siya. And yung ampere natin ay 14.7. Ayan, so tama-tama lang to. So tama na yung gauge natin, malamig na rin to. Yung lamig natin okay na, sumakto na rin siya. Ayan ha. So hindi tayo gumamit ng timbangan dahil 1 speed lang ang compressor natin. Hindi katulad ng inverter na variable speed, yun ang ginagamitan ng timbangan. So dito pwedeng gauge lang and pwedeng clamp ammeter lang. Pero mas maganda kung sa gauge talaga, ang R22 gauge talagang basis namin. Ayan, 60 to 65 PSI, okay na yan. Ayan, so sakto 60 PSI. Okay na tayo, pack up na. Yung problema natin kanina bago tayo magtanggal ng gauge,